Kung ang mga kuko sa paa mo ay naninilaw, lumalapot o nagbabalat, itigil mo muna. Huwag mo itong baliwalain kahit isang araw pa. Ang nakikita mo ay hindi lang problema sa itsura, ito ay tahimik na babala na may mas malalim na nangyayari sa loob mo. At karamihan sa mga doktor ay ginagamot ito ng simpleng gamot sa fungus nang hindi imbestigahan ang tunay na dahilan. Ngayon ay mauunawaan mo kung bakit malaking pagkakamali iyon. Tinatanggal mo ang medyas at iniiwasang tingnan ang mga paa mo. Ilang taon ka nang hindi nakapagsandalyas. Sinubukan mo na ang mga krema, polish, suka, at mga remedyo na iminungkahi ng kapitbahay, pero wala namang permanenteng epekto. Baka sinabihan ka na ng asawa mo o tinanong ka ng mga apo mo kung ano ang nangyari sa paa mo at hindi mo alam ang isasagot. Ang pinakamasama ay hindi ang hiya, kundi ang tanong na paulit-ulit sa isip mo kapag mag-isa ka. Fungus lang ba ito o may mas malubhang sakit? Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang 7 senyales na ipinapadala sa iyo ng mga naninilaw at lumalapot na kuko tungkol sa kalusugan mo. Dahil hindi lang basta nandoon ang mga kuko mo nang walang dahilan. Sila ang ulat ng katawan mo na inilalabas linggo-linggo. At ang senyales bilang 5 ang pinakakagulat sa marami dahil mukhang hindi gaanong nakakaapekto, pero maaaring magbunyag ng seryosong bagay. Manatili ka sa akin dahil sulit ito. Ako si Ricardo Ponce, mananaliksik sa kalusugan at mahabang buhay. Linggo-linggo ay sinusuri ko ang pinakabagong pag-aaral para ibahagi sa iyo ang praktikal na impormasyon na maaari mong gawin sa bahay. Magsimula tayo. Bago tayo pumasok sa 7 senyales, gusto kong ikwento sa iyo ang isang bagay. Nakilala ko ang kaso ni Mang Bert, isang 62 anyos na retiryado, masigla pa rin. Araw-araw siyang naglalakad, inaalagaan ang halaman sa hardin, mukhang malusog, pero 3 taon na niyang may naninilaw at lumalapot na kuko sa paa. Nagpunta siya sa podologo, uminom ng gamot ng 6 na buwan, medyo gumaling pero bumalik din sa dati. Hindi na siya nakalabas ng walang sapin sa sariling bahay. Tinatanong siya ng mga apo kung ano ang nangyari sa paa niya at binabago niya ang usapan. Nahihiya siya at sa likod ng hiyang iyon ay may mas masahol pa. Pag-aayaw na, parang wala ng solusyon. Nang suriin ang buong kasaysayan niya, may lumabas na walang nakakonekta noon. Bahagyang mataas na ang blood sugar ni Mang Bert sa loob ng 2 taon. Walang opisyal na diabetes. Umiinom siya ng mild na gamot sa presyon at dekada na niyang suot ang parehong closed shoes para sa trabaho. Araw-araw buong araw, walang pahinga ang mga paa niya. Hindi lang fungus ang problema niya, kundi kombinasyon ng 3 bagay na walang tiningnan ng magkakasama. At habang isa lang ang ginagamot, ang 2 pa ay patuloy na nagpapakain sa problema mula sa loob. Ikukwento ko sa iyo kung ano ang nangyari kay Mang Bert sa dulo ng video, pero kailangan mo munang maunawaan ang 7 senyales dahil ang nangyari sa kanya ay maaaring nangyayari na sa iyo ngayon at walang nagsasabi sa iyo. Tingnan mo, ipapaliwanag ko sa iyo ang isang mahalagang bagay na dapat ituro sa lahat, pero halos walang binabanggit. Ang kuko sa paa ay lumalaki lamang ng 3 mm kada buwan. Napakabagal niyan. Bawat pagbabago sa kulay, kapal, o texture ay sumasalamin sa nangyayari sa loob mo sa loob ng mga linggo o buwan. Isipin mo ito, ang mga kuko mo ay parang lupa sa paso. Kapag nanilaw ang halaman, hindi mo ito pinipintahan ng berde. Sinusuri mo ang lupa, tubig, at liwanag dahil ang problema ay nasa ibaba, hindi sa itaas. Gayon din sa mga kuko. Ang pagtrato lang sa labas ng hindi tinitingnan ang nangyayari sa loob ay sayang na panahon. Simulan natin sa unang senyales. Ang pinakakaraniwang sanhi ng naninilaw at lumalapot na kuko ay impeksyon sa fungus. Tinatawag ito ng mga doktor na onychomycosis at nakakaapekto sa halos kalahati ng mga matatanda na lampas 50 taong gulang. Maraming tao iyan. Malamang kilala mo ang mayroon nito o ikaw mismo. Ang fungus na madalas umatake sa kuko ay kumakain sa protina na bumubuo nito. Ang protinang iyon ay tinatawag na keratin. Unti-unti itong sinisira ng fungus mula sa loob. Paano ito nagsisimula? Naninilaw muna ang kuko sa dulo. Pagkatapos ay umuusad ang dilaw patungo sa ugat. Lumalapot ang kuko at nagiging brittle. Sa maraming kaso ay may masamang amoy. At dahil hindi masakit sa simula, iniiwan ng tao ng 1 taon, 2 taon, 3 taon. At kapag gusto na nilang kumilos, masyado nang malalim ang fungus. Pamilyar ba? Dito nagkakamali ang karamihan. Binibigyan ka ng antifungal cream at inuutusang ipahid. Pero ang pagpahid ng cream sa makapal na kuko ay parang pagpipinta sa dingding ng hindi mo na kinukuskos. Hindi kumakapit, hindi sumisipsip, hindi nakakarating sa dapat puntahan.
Ito ang hindi ipinapaliwanag ng mahinahon ng sinuman. Para talagang gumana ang gamot, kailangan sundin ang tamang pagkakasunod-sunod. Una, dahan-dahang kuskusin ang ibabaw ng kuko, hindi ng malakas, kundi maingat. Sapat lang para maging porous ang surface. Pagkatapos, ipahid ang antifungal diretso sa kinuskos na bahagi. At sa mga advanced na kaso, kapag lampas na sa kalahati ng kuko ang fungus, kailangan ng gamot na iniinom, tablets sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan sa ilalim ng pangangasiwa ng doktor. At dito maraming sumusuko. Unang nawawala ang fungus sa ugat. Ang malusog na bahagi ay lumalaki mula sa ibaba. Pero dahil mabagal ang paglaki ng kuko, maaring 4, 5 o 6 na buwan bago mo makita ang resulta sa itaas. At marami ang tumitigil sa gamot nang nasa punto na ito ng paggaling, nang malinis na ang ugat. Ang susi ay pagtitiyaga at pasensya. Kung taon-taon mo nang dala ang problema, huwag umasa ng resulta sa loob ng 2 linggo. Pero kung magtiyaga ka, lalaki ng malusog, malinis, at normal ang kulay ang bagong kuko. At kapag nakita mong lumalabas mula sa ugat, malalaman mong sulit ang lahat. May isa pa akong gustong sabihin tungkol sa fungus. Marami ang nahahawa sa mga basa at communal na lugar. Ang shower sa gym, gilid ng swimming pool, banyo sa hotel. Naninirahan ang fungus sa mainit at basa na surfaces. At kapag hinawakan ng paa mo, pumapasok ito. Kung madalas kang pumunta sa ganitong lugar, laging magsuot ng tsinelas, kahit sa loob ng CR. Maliit na gawi na makakasave sa'yo ng maraming taon ng problema. Ngayon naman ang pangalawang senyales. Ang mga may diabetes o prediabetes ay hanggang 3 beses na mas malamang na magkaroon ng paulit-ulit na fungus sa kuko. 3 beses. Hindi ito nagkataon. Ipaliwanag ko kung ano talaga ang nangyayari sa katawan mo. Kapag sobra ang asukal sa dugo, patuloy na pinapakain nito ang fungus. Parang hardin na laging binababad. Lahat ay tumutubo, kasama ang ayaw mo. May libre itong pagkain 24 oras sa isang araw, pero may higit pa. Unti-unti namang nasisira ng diabetes ang maliliit na ugat na nagdadala ng dugo sa mga daliri ng paa. Mas kaunting dugo ay mas kaunting oxygen, at mas kaunting oxygen ay nangangahulugang hindi makakaya ng depensa ng katawan na labanan ang impeksyon. Parang hukbo na walang supply. Nandyan, pero walang gamit na ipaglalaban. Nangyayari ba sa iyo na madalas manhid ang paa? May kirot o tingling na hindi nawawala? Mas nauuhaw ka ba kaysa dati? Madali ka bang mapagod kahit walang dahilan? Gumising kang pagod kahit nakatulog ng mahimbing? Kung bukod sa naninilaw na kuko ay may nakikita kang alinman sa mga ito, magpa-check up ng fasting blood sugar ngayong linggong ito, hindi sa susunod. Sa aking pananaliksik, natuklasan ko na ang maagang pagtuklas ng diabetes o prediabetes ay lubusang makakapagbago sa takbo ng kalusugan ng isang tao. Lubusan. Hindi ako nagmamalabis. Pangatlong senyales, mahinang sirkulasyon. Ang mga kuko sa paa mo ang pinakamalayo sa puso sa buong katawan. Sila ang huli na nakakatanggap ng dugo sa bawat tibok. Parang gripo sa pinakadulong bahagi ng bahay, pinakamalayo sa tangke. Kapag bumaba ang presyon, iyon ang unang hindi gumagana ng maayos. Bahagyang tumutulo lang ang tubig at sa ganoong patak ay walang maibubuhos. May kondisyon na tinatawag na peripheral artery disease. Ito ay kapag unti-unting lumiliit ang mga ugat patungo sa binti at paa sa pagtanda, parang lumang tubo na puno ng dumi sa loob. Dumadaloy pa rin ang dugo pero lalong kaunti. Ipinapakita ng mga pag-aaral na isa sa bawat 5 matatanda na lampas, 65 taong gulang ang mayroon nito at marami ang hindi alam dahil banayad ang sintomas sa simula. Mabagal lumaki ang kuko, naninilaw o nagiging kulay abo, lumalapot ng walang malinaw na fungus at dahil hindi masakit, walang nag-uugnay ng tuldok. Paano malalaman kung ito ang kaso mo? Bigyang pansin ang mga senyales na ito. Malamig ang paa mo kahit mainit ang panahon. Makintab at masikip ang balat ng binti mo na parang nakastretch. Mas kaunti ang balahibo sa binti kaysa dati. May pamamanhid o kirot sa guya kapag naglalakad at nawawala kapag nagpahinga ng ilang minuto. Kung 2 o higit pa sa mga ito ang nararamdaman mo, kausapin ang doktor mo tungkol sa pagsusuri sa sirkulasyon. Huwag ipagpaliban, ito ay seryoso at may gamot. Mapapabuti ang sirkulasyon sa pamamagitan ng ehersisyo, gamot kung kinakailangan, at mga pagbabagong kayang gawin. Inirerekomenda ng mga espesyalista na maglakad araw-araw ng hindi bababa sa 20 minuto.
Ang paglalakad ay isa sa pinakamabisang paraan para mapahusay ang daloy ng dugo sa binti at paa. Hindi kailangang tumakbo o mag-gym, lakad lang sa normal mong bilis araw-araw. Itinulak ng galaw na ito ang dugo pababa sa paa at sa paglipas ng panahon ay lumalakas ang mga ugat. Kung naninigarilyo ka, ngayon na ang tamang panahon para pag-usapan ito sa doktor. Pinipikit ng sigarilyo ang mga ugat at pinapalala ang anumang problema sa sirkulasyon. Bawat yosi ay binabawasan ang daloy ng dugo sa paa mo. Ganoon kalinaw. Pang-apat na senyales, at ito ang sanhi ng maraming maling diagnosis. Tinatawag itong nail psoriasis, pero huwag mong intindihin ang teknikal na pangalan, intindihin mo ito. Ito ay mapanlin lang, mukhang fungus pero hindi. Ito ang punto na halos walang nagpapaliwanag. Ang 10% ng mga may psoriasis ay unang lumalabas ito sa kuko bago sa balat, bago pa may ibang senyales, kuko lang. At dahil naninilaw at lumalapot ang kuko, napagkakamalan itong fungus. Kapag ginamot na antifungal ay walang improvement. At walang nagsusuri kung iba pala ito. Paano ito makikilala? May malinaw na palatandaan kung alam mo kung saan titingin. Kung may maliliit na butas-butas sa ibabaw ng kuko na parang tinusok ng pin, hindi ito fungus. Kung may dilaw na may kulay kahel na mansa sa ilalim na parang patak ng langis, hindi rin ito fungus. At kung naghihiwalay ang kuko sa balat sa ilalim ng walang malakas na sakit at walang amoy, maaaring psoriasis ito. Iba talaga ang gamot. Ginagamit ang mga krema na may corticosteroid, sa ibang kaso ay vitamina D na direktang ipinahid sa kuko, hindi antifungal. Ang pagtrato sa psoriasis gamit ang antifungal ay hindi lang hindi gumagana, maaari pang magirita at lalong lumala. Kung ilang buwan o taon ka nang nagpapagamot sa fungus at walang nangyayari, magpatingin sa dermatologist at ipasuri kung psoriasis. Pang-5 senyales, ang pinakakagulat dahil parang walang kinalaman sa kuko, pero may lahat ng kinalaman. Sasabihin ko sa iyo ng malinaw. Matalino ang katawan mo. Kapag kulang ito sa nutrients, pipili ito kung sino ang unang bibigyan. Ang puso at utak ay laging una. Sila ang mahahalagang organo. Ang mga kuko ay nakakakuha lang ng sobra, laging sobra. Isipin mo na parang tangke ng tubig sa bahay. Kapag puno, gumagana ng maayos ang lahat ng gripo. Pero kapag bumaba ang tubig, ang gripo sa pangalawang palapag ang unang nawawalan ng presyon. Ang mga kuko mo ang gripo sa pangalawang palapag, sila ang huli sa pila. Ang zinc ay mahalagang mineral para makagawa ang katawan ng protina na bumubuo sa kuko. Kapag kulang sa zinc, hindi maayos lumaki ang kuko, nanghihina, nagbabago ang kulay, at nagiging brittle. Ang iron ay nagdadala ng oxygen sa tissue ng kuko. Kapag kulang sa iron, parang walang hangin ang kuko. Hindi nito nakukuha ang kailangan para manatiling malusog. May 2 vitamina B na mahalaga rin. At ang mahinang depensa ay bukas na pinto para sa fungus. Gusto kong maging tapat sa'yo. Sa aking pananaliksik, natuklasan ko na minsan ang simpleng pagwawasto sa mga nutrients na ito ay nakakamit ang hindi nagawa ng anumang antifungal sa loob ng maraming taon. Minsan hindi fungus ang problema, kundi ang katawan mo ay walang sapat na materyales para makagawa ng malusog na kuko. Ito ang gagawin mo. Tanungin ang doktor mo kung maaari niyang i-request ang blood test na may kasamang zinc, ferritin, vitamina B12, at vitamina D. Simple lang ito, hindi mahal, walang sakit, at ang resulta ay maaaring magpaliwanag ng higit pa. Sa iniisip mo. Kung mababa ang alinman, ipapayo ng doktor mo kung paano ito itama. Minsan sa pagkain, minsan sa suplemento. Hindi ako nagsasabi ng komplikadong gamot, kundi bigyan ang katawan mo ng kulang para magawa nito ang trabaho. Parang paglalagay ng gasolina sa sasakyan. Kapag walang laman ang tangke, hindi aandar ang makina kahit papaikutin mo ang susi. Maraming taon nang nakikipaglaban ang mga tao sa fungus na hindi naman fungus lang pala. Ito ay kuko na hindi makalaki ng malusog dahil kulang sa materyales, kulang sa zinc, kulang sa iron, kulang sa vitamina D. Kapag naayos ang mga ito, iba na ang paglaki ng kuko, mas matibay, mas malinaw, mas maganda ang texture. Pang-6 na senyales, ang kapaligiran kung saan naninirahan ang paa mo, kailangan ng fungus ng 3 bagay para tumubo: init, kahumuyan,
at dilim. 3 bagay lang at ibinibigay natin araw-araw nang hindi natin alam. Ano ang closed shoes na isinusuot mo ng 8 oras araw-araw, 5 o 6 na araw sa isang linggo? Eksakto iyon, tropical greenhouse para sa fungus. Binibigyan mo ito ng init, kahumuyan mula sa pawis, at dilim, lahat ng kailangan nito para dumami. Kahit gaano kaganda ang gamot mo, kung buong araw nasa ganitong kapaligiran ang paa mo, babalik at babalik ang fungus. Parang damong ligaw na binunutan mo pero hindi mo pinatuyo ang ugat. Binunutan mo ngayon, tutubo bukas. Dito nagkakamali ang karamihan sa paggamot. Inaatake nila ang fungus pero hindi binabago ang kapaligiran kung saan ito nakatira, kaya imposibleng manalo. Ito ang gagawin mo simula ngayon, magpalit-palit ng kahit 2 pares ng sapatos. Habang isinusuot mo ang isa, may 24 oras ang isa para tuluyang matuyo. Ito ay mahalaga. Ang sapatos na isinusuot mo kahapon at basa pa rin sa loob ay bitag. Gumamit ng medyas na cotton o lana, hindi synthetic. Mas mabuti sumipsip ng kahumuyan ang cotton at mas tuyo ang paa. Pagkatapos maligo, tuyuin ng mabuti ang pagitan ng mga daliri gamit ang tuwalya, dahan-dahan sa bawat daliri. Mukhang maliit na hakbang pero malaking pagbabago ang dulot. Ang kahumuyan sa pagitan ng daliri ang paboritong lugar ng fungus. At kung kaya mo, maglaan ng kahit 1 oras sa isang araw na walang sapatos at medyas. Hayaang huminga ang paa mo. Kailangan ng paa mo ng hangin tulad ng halaman na nangangailangan ng liwanag. Pang-7 senyales, ang pinaka-underestimated na dahilan, lalo na sa mga lampas 55 taong gulang at halos walang nagsasalita nito. Kapag sinasabi kong trauma, hindi ibig sabihin malakas na untog. Hindi na binugbog mo ang daliri mo ng martilyo, kundi mas banayad, bahagyang masikip o maikling sapatos na isinusuot araw-araw sa loob ng maraming taon. Ang daliri ay nakikiskis sa loob ng sapatos, bawat hakbang, libu-libong hakbang araw-araw sa loob ng taon. Ang paulit-ulit na pagkiskis na ito ay nagiging sanhi ng depensa ng kuko. Gumagawa ito ng mas maraming protina kaysa normal, lumalapot at tumitigas, parang kalyo. Kapag araw-araw mong hinahawakan ang kasangkapan ang kamay, tumitigas ang balat para maprotektahan ang sarili. Gayon din ang ginagawa ng kuko. Gumagawa ang katawan mo ng dagdag na layer para ipagtanggol ang sarili sa isang bagay na paulit-ulit itong nasasaktan nang hindi mo alam. Madalas itong lumalabas sa malaking daliri o sa pinakamaliit na daliri na pinakamadaming nakakakontak sa sapatos. Hindi ito matingkad na dilaw tulad ng fungus. Mas parang maputi o kulay abo. At ang paglapot ay pantay, hindi irregular tulad ng impeksyon. Ang magandang balita ay may solusyon at hindi ito komplikado. Kailangan mo ng kahit 1 cm na espasyo sa pagitan ng pinakamahabang daliri at dulo ng sapatos. Sukatin mo. Isuot mo ang sapatos habang nakatayo at siguraduhin na hindi sumasagi ang daliri sa dulo. Kung wala kang ganoong espasyo, nasasaktan mo ang kuko mo araw-araw nang hindi mo alam. Makakatulong sa iyo ang podologo na maayos na kuskusin ang mga lumalapot na kuko para unti-unting maging normal ang hugis. Huwag mo itong gawin mag-isa gamit ang gamit sa bahay. Maling kuskus o pagputol ay maaaring lalong lumala. Maaaring magdulot ng sugat at ang sugat sa paa ng matanda ay seryosong bagay na dapat bigyang pansin. Iwan mo ito sa taong marunong. May mga taong 10 o 15 taon nang may makapal na kuko na akala nila fungus, pero ang totoo ay ang kanilang paboritong sapatos na suot nila araw-araw. At ang sapatos na iyon ang problema. Naalala mo ba si Mang Bert? Pinangako kong ikukwento ko kung ano ang nangyari sa kanya. Ang problema niya ay eksaktong kombinasyon ng unang, pangalawa, at pang-anim na senyales, fungus, bahagyang mataas na asukal, at sapatos na hindi kailanman nagpapahinga sa paa niya. 3 problema na walang naggamot ng magkakasama. Nang lahat ay inasikaso ng sabay, nagbago ang lahat. Ginamot ng tama ang fungus sa pamamagitan ng pagkuskus muna, bago ipahid ang gamot. Inayos ang diet para babaan ang blood sugar at binago ang gawi sa sapatos. 2 pares na pinagpalit-palit. Cotton medyas, paa sa hangin 1 oras araw-araw. Sa ika-4 na buwan, malinis at malusog na ang ugat ng kuko niya. Ang bagong kuko na lumalaki mula sa base ay normal ang kulay, matibay, walang dating dilaw, at normal na ang fasting blood sugar niya. Hindi mula sa bagong krema ang pagbabago, kundi mula sa pag-unawa kung ano ang sinasabi ng katawan niya at pag-asikaso sa lahat ng sanhi, hindi lang sa pinakahalata.
Ano ang aasahan mo kapag ginawa mo ng tama? Gusto kong maging makatotohanan. Sa unang ilang araw, walang makikita kang pagbabago sa kuko. Normal yon. Tandaan na 3 mo lang kada buwan ang paglaki ng kuko. Pero maaari mong mapansin agad na nababawasan ang amoy, humihinto ang paglapot, at mas maganda na ang balat sa paligid. Sa isang buwan o isang buwan at kalahati, kapag tinitigan mo ng mabuti, makikita mo na ang linya ng bagong kuko na lumalaki mula sa ugat, mas malinaw at mas makinis. Iyon ang senyales na gumagana ang paggamot. Sa 3 o 4 na buwan, halata na ang linya ng malusog na kuko, at sa 6 na buwan, o higit pa, depende sa kuko, unti-unting nawawala ang dilaw habang pinuputol mo at pinapalitan ng bagong kuko. Mabagal na proseso, pero totoong proseso, hindi sa lamang ka. Ito ang katawan mo na gumagaling kapag binigyan mo ng tamang kondisyon. Ngayon ay ikaw naman. Sa linggong ito, gusto kong gawin mo ang isang konkretong bagay. Hindi ko hinihiling ang mahirap. Umupo ka sa lugar na maliwanag, tanggalin ang medyas at tingnang mabuti ang mga kuko mo ng walang pagmamadali at hiya. Kung nagsisimula ang dilaw sa dulo at umuusad patungo sa ugat, malamang fungus ito. Pero huwag kang tumigil doon. Tanungin mo ang sarili mo kung ano pa ang nangyayari. Kung napakabagal lumaki ng kuko at malamig ang paa mo, kausapin ang doktor para suriin ang sirkulasyon. Kung may maliliit na butas-butas sa ibabaw na parang tinusok ng pin, magpa-appointment sa dermatologist. Maaaring psoriasis at hindi fungus. Dalhin mo ang obserbasyon mo sa doktor, sabihin mo ang nakita mo at hilingin na suriin ang buong kalagayan, hindi lang ang kuko, dahil ang kuko ay mensahero. Ang mensahe ay galing sa loob. Hilingin, kung maaari, ang blood test na may fasting blood sugar, zinc, ferritin, vitamina B12, at vitamina D. Minsan ang sagot ay nasa resulta ng laboratorio na walang nag-request noon. Minsan ang solusyon ay nandoon lang at naghihintay na hanapin. Ngayon gusto kong maging malinaw sa isang mahalagang bagay. Ang ipinaliwanag ko ngayon ay impormasyon para sa tulong, hindi kapalit ng medisina. Kung ilang buwan nang hindi gumagaling sa kabila ng gamot, kung mabilis na nagbabago ang kulay ng kuko, kung may sakit, pamumula o pamamaga sa paligid ng kuko, magpatingin sa doktor. At kung may diabetes ka at may sugat sa paa na hindi gumagaling, huwag mag-antay kahit isang araw. Mga alarm signal iyan na kailangan ng agarang profesional na atensyon. Sabihin mo sa comments kung gaano ka nakatagal sa problemang ito at anong mga gamot na ang sinubukan mo. Binabasa ko ng personal ang bawat komento. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito na maunawaan ang matagal mo nang hindi naiintindihan, bigyan mo ng like para makarating ito sa mas maraming nangangailangan. I-share mo sa isang taong taon-taon nang nagtatago ng paa. Baka ngayon ay binabago mo na ang buhay niya nang hindi mo alam. Sa susunod na video, ituturo ko sa iyo kung paano alagaan ang paa kung may diabetes o pre-diabetes para maiwasan ang malalang komplikasyon. Huwag palampasin. Mag-subscribe para makarating sa iyo ang notification. Ako si Ricardo Ponce. Ang pagtanda ay hindi maiiwasan. Ang pagtanda ng hindi maganda ay optional. Kita-kits sa susunod na video.